It's a key element of biblical prophecy involving the return of Jesus Christ to the earth, building a third temple in Jerusalem. Now there's a movement in Israel to make it happen. Habang tumitingin tayo sa mga nangyayari ngayon sa Israel, lalo na sa usapan tungkol sa last days, isang malaking bagay ang palaging binabantayan ng Maram. At ito ang muling pagtatayo ng Third Temple. Ito ang espesyal na lugar ng pagsamba sa Diyos sa Jerusalem at napakahalaga nito sa kasaysayan ng Biblia at sa mga propesiyang inaasahang mangyayari sa hinaharap. Matapos mawasak ang Second Temple noong 70 AD, maraming taon ng tanong ng mga tao, magkakaroon pa ba ng bagong templo? At kung oo, kailan? Maraming nag-aaral ng Bible prophecy ang naniniwalang kailangan munang maitayo ang templong ito bago maganap ang ilang pangunahing end-time events. Kabilang na ang mga nabanggit sa Daniel chapter 12 verse 1, isang bahagi ng Biblia na madalas iugnay sa huling mga araw. Pero bago natin maintindihan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Third Temple, kailangan muna nating balikan ang kwento ng unang dalawang templo na itinayo sa Jerusalem. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ang simula ng templo, mula tent hanggang permanenteng bahay para sa Diyos. Nagsimula ang lahat noong panahong si Haring David pa ang namumuno. May pangarap siya. Gusto niyang gumawa ng isang napakagarbong bahay para sa Diyos. Pero sinabi ng Diyos sa kanya parang ganito, David, maganda ang hangarin mo pero hindi ikaw ang gagawa niyan. At okay lang sa akin ang tabernacle muna. Ang tabernacle, ito ang portable na tent ng mga Israelita na dala nila sa paglalakbay kung saan sila sumasamba bago nagkaroon ng permanenteng templo. Kahit tinanggihan ang plano niya, binigyan ng Diyos si David ng mahalagang pangako, mananatili sa kanyang angkan ang pamumuno at isa sa kanyang magiging anak ang magtatayo ng bahay para sa Diyos. At doon pumasok si Solomon, ang anak ni David. Siya ang nagtayo ng tinatawag na House of the Lord at itinayo niya ito sa Mount Moriah sa Jerusalem. Gaano kahalaga ang templong ito? Halos 400 years itong naging sentro ng pagsamba ng Israel. Mula sa panahon ni Solomon hanggang sa pagwasak nito ng mga Babylonians noong 586 BC, gaya ng nakasulat sa 2 Kings chapter 25 verse 9. Nasaan ba ang Temple Mount? Ang Temple Mount ay nasa Jerusalem, sa isang patag na bahagi sa ibabaw ng Mount Moriah at may lawak na humigit kumulang 36 na ektarya. Mahalaga ang lokasyong ito dahil ayon sa Genesis chapter 22 verses 2 and 4, dito dinala ni Abraham ang anak niyang si Isaac nang iutos ng Diyos na isakripisyo siya. Isang pagsubok ng pananampalataya. Kalaunan, binili ni Haring David ang lugar na ito mula kay Ornan matapos siyang tumanggap ng sagot mula sa Diyos nang maghandog siya doon. At mula roon sinabi ni David, ito ang bahay ng Panginoon. Dito itatayo ang altar ng Israel. Mula sa 1 Chronicles chapters 21 to 22. Sa parehong bundok nagsimula si Solomon sa pagtatayo ng templo at tinawag itong lugar na pinili ng Diyos para sa kanyang presensya. Isang lugar na itinatag niya magpakailanman. Bakit patuloy na inaabangan ng Third Temple? Sa loob ng maraming siglo, parehong mga Hudyo at Kristiyanong mananampalataya ang naniniwalang darating ang araw na bababalik ang Israel sa kanilang lupang pinagmulan at may itatayong bagong templo. Ang paniniwalang ito ay nakaugat sa iba't ibang biblical prophecies, kaya maraming tao ang naghahanap ng mga palatandaan sa kasalukuyan, lalo na ngayon na mahalagang lugar muli ang Jerusalem sa mga isyu ng mundo. At kahit hindi laging diretsong sinabi ng Biblia, may tatlong pangunahing indikasyon na maaring magkaroon nga ng panibagong templo. Dalawa sa mga ito ay tumutukoy sa literal na gusali, habang ang isa ay simboliko. Number 1, ang pagbabalik ng mga handog. Ayon sa ilang propesiya sa Book of Daniel, ang aklat sa lumang tipan na naglalaman ng mga pangitain tungkol sa huling mga araw. Inaasahang darating ang panahon na muling hihinto ang mga handog sa dulo ng end times. Pero bago yun mangyari, maraming naniniwalang kailangan munang maibalik ang sistema ng paghahandog ng mga Israelita na ginagawa noon sa templo. Dito pumapasok ang paniniwala ng ilan na magtatayo ang mga Hudyo ng bagong templo sa Jerusalem bago bumalik si Jesus Christ. Ngunit hindi ito madaling usapin dahil ang lugar kung saan nakatayo noon ang Second Temple ay kasalukuyang kinaroroonan ng dalawang napakahalagang gusali ng Islam, ang Dome of the Rock, isang sagradong Islamic shrine, at ang Al-Aqsa Mosque, ang ikatlong pinakamahalagang mosque sa Islam.
Dahil dito anumang plano ng mga Hudyo na magtayo ng Third Temple ay agad nagiging sanhi ng tensyon at alitan sa pagitan ng Israelis at Arabs. May mga nag-iisip na hindi muna kailangan ng bagong gusali para magbalik ang mga handog. Posible kasing magsimula muli ang sakripisyo kahit altar lamang ang itayo, katulad ng ginawa ng mga Israelita bago maitayo ang Second Temple. Ganito ang nangyari sa kwento sa Ezra chapter 3 verses 11 to 26, kung saan makikita na maaring ipagpatuloy ang pagsamba kahit walang templo. Noong dumating ang 7th month, nagtipon ng buong Israel sa Jerusalem. Pinangunahan nina Joshua at Zerubbabel ang mga tao. Sila ang mga leader na nagbalik mula sa exile at itinayo nila ang altar ng Diyos ng Israel upang makapaghandog muli. Altar, isang lugar kung saan sinusunog ang mga hayop bilang handog sa Diyos noong panahon ng lumang tipan. Araw-araw silang nag-alay ng burnt offerings umaga at gabi kahit wala pang pundasyon ng templo. Ipinagdiwang nila ang Feast of Booths, isang tao ng kapistahan kung saan gumagawa ang mga Israelita ng pansamantalang kubol bilang pag-alala sa kanilang paglalakbay sa ilang. Nagpatuloy sila sa lahat ng uri ng handog, mula sa araw-araw na handog hanggang sa handog para sa bagong buwan, mga pista ng Panginoon at mga kusang loob na handog ng mga tao. Lahat ng tanggini ito ay ginawa nila simula pa ng first day of the 7th month kahit hindi pa naisisimula ang pagtatayo ng templo. Pinapakita ng kasaysayan na hindi kailangan ng Third Temple para magbalik ang sistema ng paghahandog. Pwede itong magsimula sa isang simpleng altar at marami ang naniniwalang kapag nangyari iyon, maaaring isa ito sa mga palatandaang hinihintay kaugnay ng end times. Number 2, Ezekiel's vision. Si Ezekiel, na galing sa linya ng mga pari, ay tinawag ng Diyos bilang propeta. Sa Book of Ezekiel chapters 40 to 48, ibinahagi niya ang napakadetalyadong pangitain tungkol sa isang napakaganda at napakadaking templo. Maraming taon nang pinag-uusapan ang vision na ito. May iba't ibang interpretasyon at haka-haka kung ano nga ba ang tunay nitong ibig sabihin. Nagsimula ang propetikong ministeryo ni Ezekiel bago wasakin ng mga Babylonians ang Jerusalem at ang templo noong 586 BC. Noong panahong iyon, kumalat ang maraming bulaang propeta na nagsasabing walang masamang mangyayari at kasama nila ang Diyos. Ngunit sina Jeremiah at Ezekiel, ang mga tunay na propeta, ay nagbabala na paparating na ang paghuhukom ng Diyos. Babylonians, sinaunang imperyo sa Mesopotamia na sumakop sa Jerusalem. Sa Ezekiel chapters 8 to 11, nagkaroon siya ng pangitain kung saan nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos na umaalis sa templo. Isang tanda na hindi na kinalulugdan ng Diyos ang ginagawa ng Israel. Si Ezekiel ay dinalang bihag papuntang Babylon, malamang sa ikalawang deportation noong 597 BC. Kahit nasa ibang bansa, patuloy niyang pinapalakas ang loob ng Israel. Sinabi niya na hindi habang buhay ang hatol ng Diyos at darating ang araw na ibabalik niya ang Israel at muli siyang titira sa gitna nila. Ibinahagi rin niya ang tanyag na pangitain na tinatawag na Valley of Dry Bones sa Ezekiel chapter 37, kung saan nakita niya ang mga tuyong buto na muling nabuhay, simbolo ng muling pagkabuhay at pagbangon ng Israel bilang isang bansa. Kasunod nito, sa Ezekiel chapters 38 and 39, nagpropesiya siya tungkol sa isang malaking labanan laban sa mga kaaway ng Israel na tinawag na Gog and Magog. Sa vision na ito, tinalo ng Israel ang kanilang mga kalaban sa tulong ng Diyos. Pagdating sa Ezekiel chapters 40 to 48, dito niya inilalarawan ang isang napakamagnificent na bagong templo. Ayon sa vision, ito ay itinayo sa 25 taon ng pagkakabihag ng Israel. Sa chapter 43, bumalik ang kaluwalhatian ng Diyos sa templong ito at sa mga sumusunod na kabanata, chapters 44 to 46, ipinakita na magpapatuloy muli ang mga handog at sakripisyo. Sa huli sa chapters 47 to 48, ibinabalik ang lupain at ibinabahagi sa bawat tribo ng Israel. Maging ang mga detalye ng altar at mga mesa para sa paghahandog ay nakita niya. Sa vision, may mga mesa sa magkabilang gilid ng mga pasukan ng templo kung saan inihahanda ang burnt offerings, sin offerings at guilt offerings. May mga baturing mesa, tinatawag na ashlar, na ginagamit para ipatong ang mga kasangkapan sa paghahandog. Nakita rin niya ang maliliit na kawit kung saan isinasabit ang karne bago ialay. Ipinakita ang lahat ng ito upang maunawaan ng Israel kung paano muling ibabalik ang kanilang pagsamba sa Diyos sa hinaharap. Sa vision ni Ezekiel, ipinahayag din ng Diyos na babaguhin niya ang puso ng mga tao. Sa Ezekiel chapter 36 verses 26 to 27, sinabi ng Diyos na bibigyan niya sila ng bagong puso at bagong espiritu.
Aalisin ang puso na parang bato at papalitan ng pusong buhay at masunurin sa Diyos. Ang mga dayuhan o Gentiles na dumadalaw at nakatira kasama ng Israel ay bibigyan din ng bahagi sa lupain at magiging katulad nila ang mga ipinanganak sa bansang Israel. Gentiles, tawag sa mga taong hindi kabilang sa lahing Hudyo. Sa vision, nakita ni Ezekiel ang sarili niyang dinala sa Israel, sa isang bundok malapit sa isang lungsod. Sa paglapit niya may nakita siyang isang lalaki na tila kumikinang na parang bronse. May hawak na linen cord at measuring rod. Siya ang naging tagapagpaliwanag at tagasukat ng buong templong ipinapakita kay Ezekiel. Measuring rod, mahabang pamalo na ginagamit noon para sukatin ang haba at distansya. Ipinahiwatig sa propesiya na ang lupain ay pamumunuan ng isang Davidic prince, isang pinunong nagmumula sa linya ni Haring David. Sinabihan si Ezekiel na pagmasdan ng mabuti ang lahat ng nakikita at naririnig niya at ibahagi ang bawat detalye sa mga tao ng Diyos. Kaya sunod-sunod na kabanata ang inilaan sa pagsukat, pagdedetalye at pagpapakita ng buong disenyo ng templong ito sa vision. Dahil dito matagal ng tanong ng mga nag-aaral ng propesiya kung ang templong nakita ni Ezekiel ay literal na templong itatayo sa hinaharap o simbolikong larawan ng ganap na paghahari ng Diyos sa kanyang bayan. Kung ito man ay literal o simboliko, dapat pang sagutin kung kailan ito mangyayari. Sa panahon ba ng Church Age, sa Millennium o sa Eternal State? Millennium tawag sa 1,000 taon na paghahari ni Kristo ayon sa ilang interpretasyon ng Book of Revelation. Ang sagot ay depende sa kung paano binabasa ng isang tao ang propesiya, literal ba o simboliko, at kung kailan niya inaakalang matutupad ang mga ito. Number 3, the prophecy of Ezekiel's temple. May mga naniniwala na ang templong nakita ni Ezekiel sa kanyang pangitain ay literal na templo dahil napakadetalyado ng kanyang inilalarawan, mula sa eksaktong sukat hanggang sa disenyo ng bawat bahagi ng kompleks. Kung literal nga itong dapat unawain, ibig sabihin hindi pa ito natutupad dahil wala pang kahit anong templong naitayo sa kasaysayan ng Israel na kahawig ng inilalarawan sa Ezekiel chapters 40 to 48. Ang sukat ng templong iyon ay mas malaki kaysa templo noong panahon ni Jesus. Kaya marami ang naniniwalang kung literal itong tutuparin, malamang mangyayari ito sa Millennial Kingdom. Ang panahon ng 1,000 years na paghahari ni Kristo ayon sa ilang interpretasyon ng Book of Revelation. Millennial Kingdom, isang panahon sa ilang pananaw ng mga Kristiyano kung saan maghahari si Kristo sa lupa ng 1,000 taon, kasabay ng mga taong buhay pa at mga taong niluwalhati na. Sa panahong iyon sinasabing magkakasama ang glorified saints mula sa kasalukuyang panahon at ang mga natural human beings na patuloy pa rin kailangang tumanggap kay Kristo upang maligtas at marami sa kanila ang pipiliing hindi sumunod. Dahil dito malinaw na ang sistema ng paghahandog na binanggit ni Ezekiel hindi na para sa kapatawaran ng kasalanan dahil natapos na yun minsanan at sapat na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ito ang paliwanag sa Hebrews chapter 10 verses 1 to 4 na nagsasabing ang lumang sistema ng paghahandog ay anino lamang ng tunay na kabutihang darating at hindi kayang ganap na maglinis ng kasalanan. Ang dugo ng mga toro at kambing ay hindi sapat para tuluyang mag-alis ng kasalanan. Kaya ayon sa pananaw na ito ang mga sakripisyong binabanggit ni Ezekiel ay hindi na para magpatawad, kundi alaala ng kamatayan ni Kristo at bahagi ng mga seremonya para sa paglilinis ng templo. Sa figurative o simbolikong pananaw naman, ang templo ni Ezekiel ay hindi literal na gusali, kundi larawan ng panahon kung kailan muling makikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang bayan sa perpektong relasyon. Ginamit ang wika ng isang templong Hudyo, malaki, maganda at may regular na sakripisyo bilang larawan ng kasaganaan, kaayusan at presensya ng Diyos. Sa mga sumunod na propeta mas ipinakita pa na ang paraan ng Diyos ay higit pa sa templo. Ipinahayag na ang Mesaya mismo ang magiging katuparan ng templo, sakripisyo at lupang ipinangako at magaganap ito sa pamamagitan ng banal na espiritu na mananahan sa puso ng mga nananampalataya. Sa ganitong pananaw ang vision ni Ezekiel ay nagsimulang matupad sa Church Age at ganap na matutupad sa age to come. Anuman ang interpretasyon, literal man o simboliko, sa millennium man o sa eternal state, malinaw ang mensahe ng vision. Hindi iniwan ng Diyos ang kanyang bayan. May araw na ibabalik niya ang relasyon niya sa Israel at itataas ito sa antas na hindi pa nila naranasan noon. Isang relasyon na puno ng kaluwalhatian, presensya at tunay na pagiging malapit sa Diyos.
At dahil dito, hindi dapat yungaan ang pangako ng Diyos, kahit parang mahirap intindihin ang nangyayari sa mundo. Ang propesiya ni Ezekiel ay nagpapaalala na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at tinutupad niya ang kanyang salita sa tamang panahon. Ngayon lilipat naman tayo sa isa pang mahalagang usapin tungkol sa Third Temple, ang misteryosong East Gate ng Jerusalem. Maraming tao ang naniniwala na ang gate na ito ay palaging bukas noon. Pero kung susuriin ang mga lumang tala ng kasaysayan, lumalabas na halos buong panahon ay nakasara talaga ito at nagbubukas lamang sa napakadalang na pagkakataon. Dahil dito kailangan nating muling suriin kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng gate na ito sa mga kwento ng Biblia, lalo na sa mga pangyayaring may kinalaman kay Jesus at sa templo. Habang lumalalim ang usapan tungkol sa East Gate, lumalawak naman ang tanong tungkol sa tamang lokasyon ng templo. Maraming nagsasabi na lubos nang nawasak ang lumang templo at wala nang natirang bakas. Pero may mahalagang pahiwatig sa 2 Chronicles chapter 3 verse 1 na nagsasabing itinayo ang templo sa threshing floor ni Arauna. Threshing floor, malapad at patag na lugar kung saan pinagpuputukan at nililinis ang mga butil noong sinaunang panahon, kadalasan nasa labas ng lungsod. Dito nang gagaling ang isang napaka-interesting na teorya. Posibleng ang Temple Mount na nasa ibabaw ng City of David ang mismong lugar ng threshing floor at kung ganoon ito rin ang eksaktong lokasyon ng templo. Sa taas ng Temple Mount makikita ang isang malawak at patag na bahagi ng solidong bedrock, kaparehong-kapareho ng itsura at katangian ng isang threshing floor. Dahil dito mas lalo pang lumalakas ang ideya na dito nga itinayo ang templo noon. Pero kahit maraming arkeologong nagsagawa na ng iba't ibang panukala at lokasyon, wala pa ring tiyak o matibay na ebidensyang nagsasabing ito na talaga ang threshing floor. Nakakadismaya ito para sa ilan dahil mahirap pagsamahin ang arkeolohiya, kasaysayan at mga salaysay ng Biblia. Sa ganitong paghahalo ng interpretasyon at kakulangan sa pisikal na ebidensya, nagiging mahirap makarating sa isang malinaw na konklusyon. Pero ang paghahanap na ito ay hindi lang basta academic study. Isa itong paghahanap ng katotohanan. Isang pagsisikap ng tao na maintindihan ng nakaraan, ikonekta ito sa kasalukuyan at mas maunawaan ang magiging direksyon ng ating kinabukasan. Ang kasaysayan ng Temple Mount at ng City of David ay sali-salin lahi ng nakaugnay sa Biblia at sa arkeolohiya. Ayon sa salaysay ng kasulatan, binili ni Haring David ang threshing floor na wala pa noon sa loob ng lungsod at pagmamay-ari pa ng mga Jebusites, ang mga taong naninirahan sa lugar bago pa man masakop ng Israel. Ang pagbiling ito ay hindi lang para sa altar. Simbolo rin ito ng pagdedeklara na ang Jerusalem ang magiging kabisera ng Israel at sentro ng pananampalataya. Sa kasaysayan may mga Jebusite na lumaban sa pagkuha ng Israel, pero may ilan ding nanatili at tumira kasama nila. Dahil dito mas nauunawaan natin na ang Mount Moriah noon ay nasa labas pa ng sinaunang City of Salem, ang dating pangalan ng Jerusalem. Sa gitna ng lahat ng ito, napakahalaga ng isang natatanging bahagi ng Temple Mount, isang malaking patag na bedrock na matatagpuan sa ilalim ng tinatawag ngayong Dome of the Spirits. Maraming naniniwala na ito ang mismong threshing floor na binili ni Haring David, ang lugar kung saan nagsimula ang pagtatayo ng sinaunang templo. Ang batong ito ay nagsisilbing konkretong tulay sa pagitan ng kasaysayan at propesiya. Isa itong tunay na landmark na tumutulong sa atin maunawaan ang layout ng Jerusalem noong sinaunang panahon. At bakit napaka-espesyal ng lugar na iyon sa pananampalataya ng Israel? At higit pa sa pagiging arkeolohikal na ebidensya, ang batong ito ay simbolo ng sagradong sentro ng pagsamba. Isang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao para mag-alay, manalangin at alalahanin ang presensya ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Ang kasaysayan ng Temple Mount at ng kilalang Dome of the Rock ay isang napakakulay na pinaghalo-halong kwento ng relihiyon, kultura at mga archaeological discovery. Pagkatapos mawasak ang Second Temple noong 70 AD, dumaan ang lugar na ito sa napakaraming pagbabago na nag-iwan ng malinaw at hindi mabuburang marka sa hitsura at pagkakakilanlan nito. Pagbagsak ng Jerusalem, ang Temple Mount ay dumaan sa kamay ng iba't ibang kapangyarihan hanggang sa napunta ito sa mga Byzantines. Kalaunan, ibinigay ng mga Byzantines ang kontrol sa mga Muslim na nakatagpo doon ng isang malaking bato na pinaniniwalaang may mahalagang kahalagahan sa relihiyon. May ilang interpretasyon na nagsasabing ang batong ito ay maaaring bahagi ng cornerstone ng templong ipinagawa noon ni Emperor Hadrian.
Emperor Hadrian, emperador ng Roma, na nagpatayo ng mga templong pagano upang ipakita ang kapangyarihan ng Roma at pigilan ang pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Pinagawa ni Hadrian ang isang templo para kay Jupiter, ang Diyos ng mga Romano, sa mismong Temple Mount, isang malinaw na hakbang upang siraan ang templo ng Israel at baligtarin ang kanilang relihiyon. Dahil dito lalo pang gumulo at nagkumplikado ang kasaysayan ng lugar. Ang mga katangiang arkitektural ng Temple Mount, lalo na ang malapad na bedrock na nasa ilalim ng Dome of the Rock, ay matagal nang pinag-aaralan at pinagtatalunan. Maraming tradisyong Hudyo ang nagsasabing ito ang threshing floor kung saan nagsimulang magtayo ng templo si Solomon. Pero may iba ring nagsasabing hindi ito tugma sa laki at hugis na inilalarawan sa kasulatan. May teoryang nagsasabing ilang beses nang nasira at muling itinayo ang mga templo sa ibabaw ng parehong pundasyon. Kaya maaring nabago na ang anyo ng batong ito sa paglipas ng panahon. Mas pinalalakas pa ng ilang mga natuklasang arkitektural ang ideyang ito dahil may mga bahaging tila tumutugma sa paglalarawan ng Golden Gate sa mga propesiya. Kung gayon, posibleng ngang may mga bahagi ng sinaunang templo ang nakabaon pa rin sa ilalim ng lupa, naghihintay lang na matuklasan. Ang Golden Gate sa Jerusalem ay isa sa pinakamahalagang pinto sa kasaysayan ng lungsod. Maraming naniniwalang ito ang tunay na Eastern Gate ng Second Temple. Marami itong pinanghahawakang ebidensya. Kahit may mga arkeologong kumukontra at nagsasabing ang mismong Dome of the Rock ang tunay na lokasyon ng templo. Ngunit maraming Hudyo ang mas nagtitiwala sa tradisyon at oral history na nagsasabing ang Golden Gate ang nakahanay sa templo mismo. Para sa kanila, ang kasulatan ay sapat na patunay dahil lahat ng bahagi nito ay may bigat at katotohanan. Isang mahalagang obserbasyon ang alignment ng Golden Gate at ng posibleng threshing floor. Napakaliit ng posibilidad na ito ay nagkataon lamang. Ayon sa kalkulasyon ng nagsasalita, nasa 7% lang ang tsansang mangyari ito nang walang dahilan. Dahil dito, mas lalo pang tumitibay ang paniniwala na ang alignment na ito ay hindi aksidente, kundi isang pahiwatig ng sagradong disenyo ng sinaunang Jerusalem. Dumating din ang mga tutol sa teoryang ito, kabilang ang ideya na ang Temple Mount ay ginawa umanong Roman fort ng 10th Legion. Pero tinutuligsa ito gamit ang kasulatan at mga tala ng Roma mismo. Ipinapakita ng records na isang cohort lamang ang naroon, hindi buong legion. Cohort, isang unit ng Roman army na mas maliit kaysa legion. Karaniwang may ilang daang sundalo. Legion, pinakamalaking unit ng Roman army, may humigit kumulang 5,000 sundalo. Dagdag pa rito, ipinapakita ng kasaysayan na ang mga legion ay ipinapadala sa Jerusalem kapag may kaguluhan, hindi para manatili roon bilang permanenteng base. Dahil dito, mas nagiging malinaw na kahit may presensya ng Roma sa lugar, hindi nito tuluyang binura ang relihiyosong kahalagahan ng Temple Mount. Sa kabuuan, ang Temple Mount ay nananatiling isang sagradong espasyo, isang tulay sa pagitan ng nakaraan, kasaysayan, pananampalataya at patuloy na paghahanap ng katotohanan. Ang mga archaeological evidence na nagpapakita ng presensya ng Roman 10th Legion sa Temple Mount pagkatapos mawasak ang Second Temple ay talagang kapansin-pansin. Gamit ang mga tala ni Josephus kasama ng mga natuklasang Roman tiles at iba pang artifact, unti-unting nabuo ng mga eksperto ang larawan ng panahong inukupan ng mga sundalong Romano ang sagradong lugar ng Temple Mount. Ang mga tuklas na ito ay nagiging konkretong patunay ng mahalagang bahagi ng magulong kasaysayan ng Jerusalem. Sa kabila ng ilang paniniwalang ginawa umanong Roman fort ang Temple Mount, hindi ito tugma sa laki at estilo ng pagkakagawa ng istruktura. Ipinapakita ng pagsusuri na ang Temple Mount ay itinayo matagal bago dumating ang mga Romano at hindi rin ito binago upang maging angkop sa isang kampong militar. Dahil dito, mas lumalakas ang paniniwalang nanatili itong isang sentro ng pagsamba kahit sa gitna ng Roman occupation. Isang mahalagang detalye ang East Gate na kapansin-pansing wala sa listahan ni Nehemiah tungkol sa muling pagtatayo ng lungsod. Dahil dito maraming naniniwala na ang gate na ito ay mas luma pa at direktang nakakabit sa panahon ng First Temple. Isang palatandaang nagsasabing hindi nagbago ang lokasyon ng templo kahit ilang ulit nang sumalakay ang mga dayuhan. Dumako naman tayo sa usapin ng tubig na napakahalaga sa pagsasagawa ng mga handog sa templo. Maraming naniniwala na ang tanging pinanggagalingan ng tubig noon ay ang Gihon Spring. Pero pinatutunayan ng iba pang ebidensya na mas malawak at mas komplikado ang sistema ng tubig ng Jerusalem.
May mga aqueduct na nagmumula sa Pools of Solomon at sa Damascus Gate at ang mga ito ay dumadaloy sa ilalim ng Temple Mount. Aqueduct, sinaunang daluyan ng tubig na gawa ng tao na dinisenyong maghatid ng malinis na tubig mula sa malalayong lugar. Ang mga kanal at imbakan ng tubig sa ilalim ng Temple Mount ay nagpapakita na may sapat at tuloy-tuloy na daloy ng tubig para sa mga ritual. Isang sistemang kahanga-hanga para sa panahon nila. Dahil dito may mga nagtatanong kung ang templong ito ay maaaring nasa mas mababang antas kaysa sa kasalukuyang platform na kinalalagyan ng Dome of the Rock ngayon. Dito pumapasok ang konsepto ng mikvah, ang sinaunang paliguan ng mga Hudyo para sa ritual na paglilinis. Para gumana ito, kailangan ng tuloy-tuloy na sariwang tubig na dumadaloy mula sa ibaba. At dahil ang sistemang ito ay malinaw na umiiral sa ilalim ng Temple Mount, nagiging makatuwiran ang ideyang maaaring ibang level o elevation ng templong itinayo noon. Lumalalim pa ang kahulugan ng lahat ng ito nang matuklasan na dinala ang Ark of the Covenant mula sa City of David papunta sa Temple Mount matapos makumpleto ang templo. Ark of the Covenant, ang sagradong kaban na naglalaman ng tablets ng Ten Commandments at simbolo ng presensya ng Diyos sa Israel. Ipinapakita nito kung gaano kataas ang paggalang sa lugar at bakit ito nanatiling espiritual na sentro sa loob ng libu-libong taon. Pati ang lalo pang pagsusuri sa Golden Gate, lalo na ang antas ng pag-ukit at pag-weather ng mga bato nito, ay nagtutulak sa mga eksperto na pag-isipan muli ang tunay na edad at pinagmulan ng istrukturang ito. Kung ikukumpara ang kondisyon nito sa ibang mga bato mula sa panahon ng Second Temple, lumalabas na maaaring mas matanda pa ito kaysa inaakala. Dahil dito nagbubukas ang pinto para sa mas malalim na pag-unawa sa arkitektura ng Jerusalem at sa mga kwentong bumabalot sa mga lugar na ito. Ganito rin ang epekto ng mga pagdududa tungkol sa lokasyon ng templo malapit sa Al-Aqsa Fountain. Pinipilit nitong muling suriin ang tradisyon, ang mga lumang teksto at ang mga bagong tuklas sa lupa. Sa dulo ng lahat ng ito, lumilitaw na ang Temple Mount ay hindi basta ordinaryong lugar. Nananatili itong sagradong puntirya ng kasaysayan, relihiyon at siyensya. Isang lugar na patuloy nating sinusubukang unawain at patuloy ding nagbibigay ng mga tanong na naghihintay ng sagot.